Magandang gabi po sa lahat. And, ayun, wonderful night po sa lahat. And, ang bilis lang, no? Parang, kailan lang nagsimula tayo magsimbang gabi. Ngayon, this is the last day ng simbang gabi natin. And, let's make this one a victorious, Lord. Kasi, this is the last day and it's the year end na rin para salubungin natin yung promise ni Lord sa atin ngayong taon. And, yun, let's continue worshiping the Lord. It's joy. Joy to the world, the Lord is come. Let every king, let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. Sing, and heaven and nature sing. Let's joy to the earth. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Through us the child is born, let all the world find joy. A child is born, let all the world find joy in Him. He rules the world with truth and grace, and make the nations prove the glories of righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. To us a child is born, let all the world find joy in Him. A child is born, let all the world find joy in Him. To us a child is born, let all the world find joy in Him. To us a child is born, let all the world find joy in Him. Let's clap our hands for Lord Jesus. To us a child is born, let all the world find joy in Him. To us a child is born, let all the world find joy in Him. To us a child is born, to us a child is born, let all the world find joy in Him. To us a child is born, let all the world find joy in Him.
is born. Let all the world find joy. Come on, let's sing out. To us a child is born. Let all the world find joy in Him. To us a child is born. Let all the world find joy in Him. Yes, Lord. Let's clap our hands for the Lord. Huwag tayo mahiya na kumanta at sumayaw. This is not the time to be sad. This is not the time to grieve. This is the time to exalt and be in joy with the Lord. And feel the Christmas. Everywhere it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night it's Christmas. What the greatest? It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, and let the music ring. It's Christmas. It's Christmas. The reason why we celebrate tonight, it's Jesus, the greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Come on, let's sing it. It's the greatest time. It's the greatest time of the year. Celebrate, it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, and let the music ring. It's Christmas. Yeah. It's Christmas. Yeah. It's Christmas. It's Christmas. It's the greatest time of the year. Yes, Lord, this is the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. For us to celebrate. For us to celebrate your promise. It's the greatest time of the year. All the voices. It's the greatest time of the year. Yeah. It's the greatest time of the year. Yeah. Oh, Jesus. It's the greatest time of the year. Yeah. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus
Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Yeah, yeah. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. Yeah. It's Christmas. It's Christmas. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, Father God. Yes, Lord, it's truly a wonderful night, Lord, to be with you, Lord, Father God. And Lord, Father God, we pray, Lord, na in this last night, Lord, ng Simbang Gabi, Lord, na all your promises will be kept in our hearts, Lord. All your words na inaral namin, Lord, sa buong linggo, Lord, na itago namin sa puso namin at ma-apply yan, Lord, Father God. And syempre, ma-bless namin yung iba, Lord, Father God. And Lord, Father God, in this Christmas evening, Lord, let your Holy Spirit flow, Lord, not just the Christmas spirit, but your Holy presence, Lord, yung mag-flow sa amin, Lord, Father God. And Lord, Father God, we thank you, Lord, sa lahat, Lord. It's another year, Lord. And a year has passed then, Lord, Father God. A year that has bear fruits, Lord, Father God. From our hardships, Lord. May season man kami, Lord, na wala sa inyo, Lord. Pero at the end, hinanap mo kami, Lord, Father God. And we're here to come back serving you, God. To here come back serving you, God, with purpose, Lord, Father God. And we thank you for that, Lord, Father God. No words can express our thanksgiving and gratefulness to you, Lord, Father God. We celebrate this Christmas not just for gifts, not just for the sake of it, but it's for you, Lord, Father God. Lord, Father God, we thank you, Lord, for this night, Lord, Father God. We thank you for the upcoming next year, Lord, Father God. May you bless us, Lord. May you continue to guide us, Lord. And may you continue to bring us wisdom, Lord, Father God. And that's all, Lord, Father God. We thank you and we worship you, Lord, Father God. We lift you high up, Lord, Father God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen. Good evening. All right, praise God, praise God. Praise God sa puno nating mga upuan, laging pinagpapatay ni Lord, hindi nawala ng space. Punong-puno lagi yung church natin. Praise God sa buhay po ng bawat isa na naging spend ng time para po tayo ay magkasama-sama para po sa Ministeryo ng Diyos. Tayo po ay nasa pang-pitong araw at ito po yung ating Christmas Eve and the final Sambang Gabi na meron tayo within this year. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil naging nasustain ng Panginoon
yung provision niya, lagi naman pinagpapasalamat natin, which is hindi naman nagkukulang lagi ang Panginoon. He's always faithful in providing us mga needs po natin. It could be physically, andyan yung provision niya when it comes to finances. Spiritually lalo, nandyan lagi mga messages every Sunday, Wednesday, Saturday, hindi nagkukulang para tayo busugin spiritually. What else? Ang ating pong emotion, laging tinitira ni Satanas, at least alam natin na yung kalooban ng Panginoon ay patuloy nating naunawaan, and the same time, yung presensya ng Panginoon ay nararanasan natin, so walang karapatan sa Satanas na patuloy tayong gawan niya ng paraan para hindi maging fixed yung ating thoughts when it comes to our faith into Jesus. But tonight, tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay sama-sama na mag-pray din po later on before we go home. I will ask na every one of us mag-pray po sa ating pamilya and then sa ating ministeryo, sa ating ministry. The same time, we'll pray for our works, job, our businesses na meron tayo. May the Lord sustain us again, and then hindi lang sustain, but may the Lord continually bless us more for the upcoming 2024. Mas lalo tayo maging source of blessing din po sa mga tao na palibot sa atin. Amen. 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 So that was the message all about earlier this morning, how the Lord works with the lives of the gift na binigay sa atin ng Panginoon, which is He Himself is the gift. And then what else, the other gift that God has given to us, it's the freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon na malayo na tayo sa kamay ng dyablo. Malayo tayo sa kasalanan at malayo tayo sa mga bagay-bagay na inaalipin tayo ng Satanas. Therefore, we have to enjoy the liberty that we have with Jesus Christ. Ang lahat ng anak ng Diyos ay patuloy na nagkaroon tayo ng kapanatagan na patuloy tayong makalapit sa Kanya. And one thing more is that when it comes to prayer, ang Diyos ay patuloy tumutugod sa ating mga panalangin. Amen. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 2. Babasahin po natin yung buong story na to. Since patapos na po tayo, medyo mahaba-habang story to, but let's take a look yung mensahe nito. So ating pong mensahe ngayon pong gabi, pag-usapan po natin the people God used for the miracle in Bethlehem. Sino ba yung mga ginamit ng Diyos? Alam natin maraming mga tawag doon, mga tao na naging kasangkapan para maipanganak ang Panginoon Kristo. But ito yung miracle ng Panginoon dito. Sino yung mga taong ito? Pagbulay-bulayan natin later on. At the same time, papaano siya kumilos sa buhay ng mga taong ito at naging testimony sila when it comes sa kapanganakan ng Panginoon Kristo. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 2. Basahin po natin from 1 verses 1 to 51. Mahaba ito, ano? Medyo marami pa naman tayong oras. Alright, sige, basahin po natin. Nang panahong iyon, verse 1, inutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma, at ang unang magpapatalang ito ay ginawa ng mga Sireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin sa Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng ipapanganak ni Maria at sinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin at ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na sa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa nila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong
na kinalulugdan niya. Verse 15, nang makaalis ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang ibinalita sa atin ng Panginoon. At nang badili silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban, kahit sinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip na Maria ang mga bagay na ito at ang kanyang pinagbubulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa binalita ng mga anghel. Pagdating sa ikalawalong araw at tinuli ang batang pinangalan ng si Jesus, ang pangalang binigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Nang dumating ng araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, sila ay pumunta sa Jerusalem, dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ayon sa kautusan ng bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato at 2 inakay na kalapati. May isang taon na nasa Jerusalem, may isang tao noon sa Jerusalem, pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasahan niya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Verse 27, sa patubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang lingkod, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na hinanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sinabi ni Simeon tungkol sa kanila. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami. Kaya't mahayag sa kanila ang iniisip dahil dyan, ang puso mo'y parang naring tinarakan ng isang balaraw. Verse 36, naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalay Ana, na anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Azer, siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siyang nasa templo sa araw at gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayon at pananalangin. Lumapit siya ng oras na yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya kahit tungkol kay Jesus na sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Na masagawa ng lahat ng bagay na yon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Taon-taon, bawat piyesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pupunta sa Jerusalem at nang 10 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista sila umuwi na, nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi na ito napansin ng mga magulang sa pag-aakalang ang isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay nang malaman nila na hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem doon upang dooy hanapin. At sa 2 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi na nila ito maunawaan sa mga pananalatang ito. Verse 51,
Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito ay iningatan ng kanyang mga ina ang kanyang puso. Patuloy na lumakas si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, ng pong pagtatapos ng sambang gabi, at sa pong Christmas Eve service with you, Father God, we pray na patuloy po namin maranasan, Panginoon, yung kasagutan sa aming mga panalangin. Sa lahat, Panginoon, sa kagalingan na binigay niyo po sa iyong po mga kapatid na nakaranas po ng iba't ibang sakit at kayo papatuloy naging kalakasan po nila. Sa lahat, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagbibigay ng pagkain sa aming pong hapagkainan at higit po sa lahat yung kalakasan na nagbumula sa iyo upang patuloy po namin magampanan yung aming paglilingkod sa iyo. Pagpalaan niyo po ang iyong mensahe at patuloy po siyang mataas sa oras pong ito. Ito po aming dalaan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. So mahabang tayong nagbulay-bulay na sa tanan Diyos. Pero ngayon pong gabi, let's talk all about the people God used for miracle in Bethlehem. So if we will notice, there are we often think about the obvious one, which is Mary, and then Joseph, and then there's shepherds, and also the Magi's or the wise men during the time. But this time around, I included two more people na naging kasangkapan din sila para maging way maisagawa yung miracle in Bethlehem. One of those is Zechariah, which is from Luke chapter 1, verse 5 to 7. It's the story of Zechariah na pinsan ni Mary si Elizabeth. And then, dito kung makita natin, ito yung oras kung saan Zechariah is one of the person na isa siyang priest sa Israel. However, Zechariah is praying to God na bigyan mo kami ng anak, Zechariah, Panginoon. Ang tagal nilang nag-pray kay God na for being a long time na humingi sila sa Panginoon. It's most likely one of us can relate to this particular buhay ni Zechariah na ang dami nating hinihinging minsan sa Panginoon pero it's been a long time na hindi sinasagot ng Panginoon yung mga prayer niya. But then suddenly, God answered Zechariah's life and then ito yung oras kung saan inahanda muna yung preparation ng pagkasilang ng Panginoon sa Kristo wherein somebody will testify muna para ihanda yung way ni Jesus Christ, which is his pinsan, sino yun? Si John the Baptist. So, John the Baptist prepared the way. Siya yung naging way para makilala rin ng mga tao. And then he started the ministry also. John the Baptist started his ministry in proclaiming the Word of God. Kumbaga siya yung last prophet during the time after the 400 years. Kung babalikan natin sa message kanina umaga, so there's the silent years of 400 years kung saan walang message, walang prophets na nag-testify about the Word of God, wherein comes the New Testament, and then here comes John the Baptist started to proclaiming the Word of God and preparing the way of the Lord Jesus Christ. So Zechariah is like a person kung saan ang daming pinapagawa rin. Ito, alam mo yung sobrang ang tagal mo na nanalangin and then suddenly God will answer at the latter part na ng buhay mo. Tapos ito pinapagawa sa iyo na it could be gawin mo to na hindi naayon sa iyong sarili. But Zechariah is still faithful sa harapan ng Panginoon. So ano ba yung naging buhay ni Zechariah dito? Hindi siya makapagsalita. Even though he is a priest, hindi siya makapagsalita hanggat hindi nalalabas yung kanyang anak na si John the Baptist. Maraming maraming kapamaraanan ng Diyos para sa buhay natin. And the one thing more that God wants us to understand is that hinubog tayo ng Diyos. Pinorma tayo ng Diyos mula pa sa sinapupunan tayo ng ating mga magulang. God knows us very much. Wala natatago sa Diyos sa ating mga buhay. It's for us to how we will respond sa calling ng Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. He already knows what is our start and how we will end.
na yun ang problema na natin, paano natin maunawaan yung kagustuhan ng Panginoon. Because if we are keeping, halimbawa sa isang linya, ito yung gusto ng Panginoon na lakarin natin sa isang tuwid na daan, pero nagsisway tayo, bumabalik tayo sa gusto nating kagustuhan, ilalagay pa rin tayo ng Panginoon sa gusto niyang daranan. Kaya lang may mga instances talaga na mapapalo tayo dahil sa katigasan nating mga ulo. Amen? Pero here, when Zacharias started to understand the will of God, sige, sumunod siya sa Panginoon. Nagbigay siya ng instruction for Elizabeth and then also sa kay John the Baptist na he will become a Nazarite also, just like, who's this Nazarite? Elijah? No. Samson, one of the Nazarite na hindi sila kakain ng, inom ng wine, and then ang mga bagay na hindi dapat kainin, and then they will just focus on God's preparation ayon sa kagustuhan. What happened to John the Baptist? If we will recall, naging successful si John the Baptist sa kanyang ministry in preparing Jesus' way, sa kanyang ministry na Jesus. Yung nga lang, kinantungan niya, so happened na hiningi yung ulo niya, which is ni Salome, for that particular certain wedding? No, it's a birthday gift. But here, therefore, kahit gano'n pa man kinantungan ni John the Baptist, yung glory ni Jesus Christ nakita ng mga taong din nag-testify about God's preparation in His kingdom. What else? So, Mary, we know Mary is like in the adolescent time na si Mary, kumbaga, hindi pa siya ganun ka-grown up, pero siguro nasa stage na siya ng 18 to 25 years old, mga time ni Mary ngayon, that time, nung tinawag siya ng anghel. So, take note, pwede si Mary mag-resist. Lord, hindi, hindi ako pwede, may mga ganong cases, di ba? May plano ng Diyos sa'yo, pero hindi saglit, Lord, may gusto kong gawin. But Mary just follow God's order. Nung sinabi ng anghel na kayo magdadalang tao, no question, no, saglit-saglit lang. Pwede ba ako bigyan ng time, makapag-isip? No, hindi. Tumuli lang siya. Sige, if that's the will of God. Kaya nga, tinawag siyang Blessed Virgin Mary. Kaya nga yung iba naman, sinasamba na nila during that particular, ni Mary. He's really blessed during his time. Why is it? Maraming mga babae na virgin that time. Pero kasi in-line ng Panginoon yung promise niya from the very start na gusto niya mangyari itong mga bagay na to. Amen. So Mary, as we contemplate Mary, nothing is impossible with God. Na wala talagang imposible sa Panginoon eh. Kung kagustuhan niya yung mga bagay. Why is it? Because He's our Creator. Tayo ay nilikha lamang. So kumbaga sa isang sabon sa banyo na nilikha ng tao, ginamit yun para ipang sabon natin, panglinis sa katawan natin, para panghugas sa mga germs at sa mga dumi natin. Walang karapatan ng isang sabon na magreklamo na, wag mo naman ako ginagamit sa tuwing nagbabanyo ka. Wala siyang karapatan magreklamo. Because it's only just a creature. Ganun din ang tao sa atin. Wala tayo, but God. Kaya nga sinabi ng the message earlier this morning, God, gaano tayo kasama? It's because of His love. He reached out. John chapter 3, verse 16. Alam natin yun. So, very familiar na verse natin na hindi kahit natutulog tayo, pag sinabi siya, recite John 3:16, alam natin yun. Because it's His love na nagbigay sa atin ng way para magkaroon tayo ng relationship muli sa Panginoon. Alright? That is Mary. What else? Joseph. I believe, if you will notice, kung siguro si Joseph sa katauhan natin ngayon, mangyayari kaya yung miracle in Bethlehem if Joseph ran away? May way pa siya na tumakbo. No, when the angel of the Lord talked to him, nagbabalak na si Joseph na, ano ba yan yung mapangasawa ko is na nalaman ko na siya ay buntis na, so hindi ko na ma-prepare yung sarili ko. Alam niyo naman kapag during that time, kapag nalaman nila buntis na isang babae na wala pang asawa or kasintahan, ano yun, gagawin nila, babatuhin nila ang isang tao na yun. It's nakahiya sa lugar, sa panahon na yun. Pero Joseph, alam naman natin that Joseph is a righteous person.
Sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, hindi naman siya nagiging, hindi nagkakamali ang Panginoon kapag pinipili siya ng tao. Nung tayo ay tinawag ng Diyos mula sa mundong ito, mula sa kasalanan na ginagawa natin dati, nung tayo tinawag ng Diyos mula sa iba't ibang mga bisyo na meron tayo, hindi pa rin nagkamali ang Panginoon nung tinawag tayo. Ang gusto lang ng Panginoon is magpatuloy tayo sa lahat natin sa Kanya. Just like Joseph, pwede siya. Kung babasahin natin yung story ni Joseph, napaka-righteous person niya, kaya gusto niya, nag-isip na siya na, takasan niya na, hindi niya mapangasawa si Mary. But when the Lord talked to him, when the angel of the Lord talked to him, hindi. It's the preparation for the lineage from David hanggang sa sarayan mo. Kaya dapat mangyaring lahat ng mga prophecy in the Bible. So wala nagawa si Joseph. He just followed and obeyed. What had happened? Then the miracle in Bethlehem happened when Jesus Christ was born. Amen? So, God always revealed His plan to us. Sometimes it could be in different ways. Sometimes it could be through dreams. It could be through the scriptures. Kung mapansin ninyo, yung ibang ating mga kasamahan, sinabi to ng message, it confirmation ko to. Ito yung word of the year ko. Narinig ko na naman to sa Sunday message. Narinig ko na naman siya ng Wednesday message. Nung Saturday message, narinig ko na naman siya. It's a confirmation na ito yung gusto niyong pagawa sa atin ng Panginoon. Do you remember last time, bago tayo magkaroon ng year-end party, Christmas party, nagkaroon tayo ng sharing about ano ba yung plano ng Diyos para sa iyo? What is the word of the Lord that wanted you to understand? So, ang dami natin, ito yung word of the year ko, mga ganyan-ganyan. So, be excited po. We will, by December 31, ilalabas na po natin Pastor Joy yung word of the year, which is we have to be excited. How the Lord will reveal to us also for the upcoming year of 2024. What's that word all about? And then, is it curse pa? Nagmamatch ba siya din sa word na binibigyan niya sa akin? So we have the word for our church, and then also we have our specific word for the upcoming year. Amen? Why is it? Because the Lord wants us to, gusto niya maunawaan, ito yung plano niya. Kaya pagbabalik tayo sa mga problemang, maglaylo na lang kaya ako sa church. Medyo pagod na pagod talaga ako eh. Hindi. Balik ka sa word of the year na naman. Ito yun yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Marami sa atin nang lulupaypay. Marami sa atin nangihina. Marami sa atin hindi na minsan naunawaan yung kagustuhan ng Panginoon. Marami sa atin minsan lumalayo, lumilihis sa gusto na ipagawa ng Panginoon. Pero balik ka uli sa word na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Then therefore, lalakas ulit tayo. If you see na hindi ka na nagiging productive sa ministry mo, talk to your sa mga ka-life group mo. If your life group hindi sila makaunawa sa iyo, here's your pastors. Nandiyan lagi si Pastor Joe, si Pastor Noah, si Pastor Jan. And then so talk to them. Why is it? Kaya in-appoint sila ng Panginoon para maging shepherds para sa atin kapag ikaw naliligaw na nanandas. And then your pastor will be there para tulungan tayo. May balik tayo ulit sa ating away. So what else? All right, so again, we have Zachariah, we have Mary, and also Joseph. Another persons na ginamit ng Panginoon, these are the shepherds. So if you remember the first message ng Sambang Gabi natin with Pastor Joe, he explained that the shepherds are the very lowest person na meron during that time. Kumbaga, sila yung hindi mapagkakatiwalaan, sila yung mga taong kapag nag-testify, bakit kaya ang Panginoon humahanap siya ng mga taong nasa mababang uri ng tao? Kumbaga, sila yung taong hindi binibigyan ng halaga masyado sa lipunan. Ito yun, sila yung mga shepherds. But why the angel of the Lord talked to the shepherds? It's because he wanted to start from the very humble na. Ito yun eh, kapag alam mo isang tao, kapag wala kayong mapagmamalaki, and then you started to share mas lalo ang Panginoon sa buhay mo, doon na emphasize yung glory ng Panginoon. Alam mo yung hindi credit, hindi ka tulad ng mga mayayaman, di po ba? Kasi pag mga mayayaman, when it comes to church activity, sige, magbibigyan lang sila ng their certain amount. Sige, ako nang bahala dyan. Madali lang yan. Walang kahirap-hirap.
Pero kapag yung sa mga taong mga nasa mababang posisyon lang, they strive their goal, they strive their best, they bigay yung para sa Diyos. Alam mo yung ma-amaze ka sa buhay na, talaga ba? Si brother, siya yung nag-ano nito? O si sister, siya yung nagbigay ng bagay na yan? Praise God. Praise God ka na lang because alam mo, hindi mo in-expect na from their hearts, meron palang silang layunin na makatulong din sila sa church, sa ministry. Amen. So nakaka-bless po yung mga tao. Kaya nga gusto ng Panginoon, He started to call yung mga taong nasa mababalang level ng mga tao. Kasi yung glory ng Panginoon, kapag sila na nakita ng Panginoon, yung glory ng Panginoon lang yung patuloy na natataas. Wala nang iba. Hindi yung sarili nila. It's because ito yung mas maganda ma-emphasize yung Panginoong Jesus mismo, yung nag-glorify. Amen? So, this shepherds, after the Lord talks to them, the angel of the Lord talks to them, pumunta sila sa sabsaban at nag-usap sila. Ito yung pinapasabi sa amin ng Panginoon. At napatunayan nila, na nalaman nila na ito na ngayon. Na-confirm nila na ang Diyos ay buhay. And from this time na nakita nila si Mary with the baby, doon na napagtanto na, ito yung sinasabi kanina ng angel. So, sa buhay natin, if we are in our low point ng season natin, remember, mas lalo tayong kakausapin ng Panginoon. Kapag nasa tingin mo, nasa problemado kang sitwasyon, sa tingin mo ikaw ay nahihirapan sa buhay, sa tingin mo you are struggling a lot, then just talk to sa ating Panginoon na mas lalo tayong kakausapin ng Panginoon. Ito yun kasi anak ang gusto kong mangyari sa'yo. Amen? And then therefore, sa buhay natin, when the shepherds, it reminds us this particular people sa sa New Testament, this shepherds help us to understand that when we started to testify the Word of God, kahit anong uri ng klase tayo, gagamitin tayo ng Panginoon para ma-share natin yung mabuting balita sa ibang tao. Anong klase mang background na meron kang before, hindi man kaaya-aya yan sa harapan ng Panginoon. But if you started to share the gospel to others, wala silang maririnig kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So those are the shepherds. What else? Punta tayo sa pang-7. Pang-6, which is the wise men or the magi's. Remember, there's wise men, they are pagans. Hindi talaga sila mga Kristiyano. Hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Wala pa silang ganong relationship sa Panginoon, this wise men. Pero when they started to understand the Word of God, sila mismo yung naghanap. Sila mismo yung nag-seek. Katulad tayo. Dati hindi naman tayo karapat-dapat because we're Gentiles, di po ba? But when the Lord started to proclaim na napunta na sa atin, tayo naging kasangkapan din. Ang dami ng places sa Asia, meron tayong tinatawag na 1040 window. 1040 window is the places where hindi pa nare-reach out ng mabuting balita. And then some of the people dito, kumbaga mga tribes yun sila, mga uri ng mga taong hindi pa talaga sila nakarinig ng salita ng Diyos. This 1040 window, our goal ng mga Kristiyano is ma-reach out sila. Mabahagyan din yung salita ng Diyos. So itong mga pagano ng mga wise men, when they started to understand na ito ngayon, there's a certain may palatandaan na ipapanganak ang Diyos. So they just follow. They obey. Ang layo ng pupuntahan nila mula sa malayong silangan, pupunta sila sa Bethlehem para purihin lamang, para sumamba sa Panginoon. Remember, our freedom is very expensive. Lahat ng freedom, if we will recall yung 300 years na history ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol, ng mga Spaniards, hindi ganun kadali na tayo nagkaroon ng freedom. So until Emilio Aguinaldo started to wagayway yung kanyang nung bansang Pilipinas na watawat. So doon pa lang tayo nagkaroon ng unti-unti na freedom. Pero ang daming buhay na nabuwis, ang daming dugo na dumanas para lang magkaroon tayo ng kaligtasan ng freedom, ng kalayaan. So with us, with Jesus Christ, one thing is ginawa niya, this is my blood for your freedom, for your liberty. Amen? So praise God sa buhay ng mga wise men na to, ng mga magi na to, wherein
So, kung titingnan natin, pati sa world, they are celebrating yung pagpunta ng mga wise men na to. Ang tawag nila yun, pagdating ng January 6, wise men. Ang tawag nun? Yeah, Three Kings. Ayun, kapag January after nun. Meron celebration yun yung Catholic that you have to celebrate the Three Kings. Pero dito, kasi yung mga wise men na to, they follow, they just obey, walang question, they just continue their journey. Alam mo yung maglalakbay ka na marami kang dala. And then, pero hindi sila nagreklamo. Tara, uwi na nga tayo. Sobrang layo naman na pupuntahan natin sa Bethlehem. That's one of the miracles in Bethlehem. If they just continue their journey just to just worship the Lord. What else? Hindi lang yun. They give their gifts sa Panginoon. And these gifts is a representation also of Jesus Christ. The gold signifies being the king, and then the myrrh as the priest, and then the incense naman to yung gagamitin ng pagkamatay niya para linisin yun. And then it has something to do also with the life of Jesus Christ. So nakakatuwa rin ito yung mga bagay na ito. Those are the wise men. And then lastly na tao na pag-usapan natin yung medyo mahaba na yung kwento ko. No? Pero lastly po si Simeon. Kilala niyo si Simeon? Si Simeon, hindi po si Simon na anak ni Pastor Harris. Pero si Simeon po, siya po yung isang lalaki. Dito sa Luke chapter 2, dito sa Luke chapter 2, hindi siya talagang di-state kung siya ay priest or anong klase ng anong klase ng position na meron siya. Pero when Simeon, sabi niya, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakita yung tagapagligtas ng bansang Israel. But nung nakita niya si Jesus, si Simeon, Lord, sabi niya, kunin mo na, Panginoon. In verse 29, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na hinanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa bayang Israel. Lord, sige, masaya na ako na nakita ko na iyong magliligtas sa bansang Israel ng lahat ng mga tao. So, nakatuwa rin sa Simeon, it closes the story of miracle in Bethlehem wherein nakita na ni Simeon si Jesus, sabi niya, this is it. Ito na yung kaganapan ng mga pangako ng Panginoon. So we don't know if Simeon is reading the Word of God, the Bible, or the prophet's book from the very Old Testament. Kaya nakita niya na nag-expect siya na may magliligtas sa bansang Israel. But here in Luke chapter 2, nakita natin doon, Lord, sige, all goods na ako. Nakita ko na yung magliligtas sa bayang Israel. Nakita ko na yung magliligtas sa lahat ng bansa ng mga tao. Therefore, nung nakita ni Simeon yung mga bagay na to, he understand that Word of God always be fulfilled from the very start pa lang. Lagi nang hindi nagkakamali ang Panginoon sa bawat pangako niya sa buhay natin. Sa tingin natin minsan napapagod na tayo sa kaantay ng pangako ng Diyos, darating yung oras na yon na maganap yung mga pangyayaring yon. Just like Simeon, tingnan mo si Simeon, sobrang tanda niya na. If you will going to recall, meron pa isang babae, prophetess, which is Anna. Sobrang tanda niya na, and then when he also nakita niya si Jesus, sabi niya, alright, blanas niya rin si Mary at si Joseph. And then dito niya nakita na, oh Lord, ang galing, no? Nangyayari pala lahat ng mga pangako mo. Hindi pala nawawalan sa isa yung bawat words na binibitawan mo for us. Alright, amen? So dahil dito, alam natin na ang Diyos yung patuloy natin na panghawakan. This Christmas Eve, sa gabing ito, if you have a certain prayer na sa tingin mo hindi pa nangyayari, matagal mo nang inantay sa Panginoon, don't be tired, don't be weary. Just wait lang sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, tayo ay sama-samang magbubulay-bulay. Magpipray tayong lahat ay tumayo. At tingnan natin. So this person, people God used for the miracle in Bethlehem, Zachariah, Mary, Joseph, shepherds, the wise men, even Simeon,
there are different characters in the miracle in Bethlehem. But also to us, tayo ngayong gabi, iba't iba man tayo ng pananaw sa buhay, iba't iba man tayo ng kinagisnan, iba't iba man ng pinanggalingan natin na buhay na dati meron tayo. Pero sa gabing ito, kung ito'y para sa kalooban ng Panginoon, mangyayari at maganap yung kanyang pangako sa buhay natin. Amen? So, wag po tayong papanghanaan ng loob, kundi patuloy tayo na magpasalamat sa Diyos at higit sa lahat na let's focus ourselves sa Panginoon. Lord, your promise will always be fulfilled sa buhay ko. Amen? May the Lord bless us sa gabing ito at tayo ay patuloy na maunawaan yung kanyang pagkilos sa buhay natin. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa gabing ito. As we end our Sambang Gabi and our Christmas Eve worship with you, Lord, alam ko po, kilala niyo po ang bawat sa amin. Kung saan alam ko, Panginoon, yung bawat promise niyo po sa amin, mangyayari sa buhay po na meron po kami. We pray, Father God, tonight, sa aming mga panalangin na patuloy po namin sinasambit sa iyo, Lord, magkaroon na po ng kaganapan. Paalam niyo po sa amin yung plano niyo po at higit po sa lahat, naka-inline po kami sa iyong plano, Panginoon. Lord, pagpalaan niyo po, i-bless niyo po ang bawat pamilya na meron po kami, bawat work na meron po kami, Panginoon. We pray, Father God, na i-bless niyo po lalo, Lord, yung aming church, Abundant Life Church Angeles, Abundant Life Philippines, Panginoon, kung saan sasama-sama po kami nananalangin. Na as you bless, Father God, our churches, Lord, kalakip nito yung mga taong nakapalibot sa buhay po namin, Panginoon, that they will start to come to understand and to know you more, Panginoon. Kamangha-mangha ka, O Lord, sa pagkilos niyo po. Always in miracle, Father God, you are. And we thank you, Father God, for your promises. Faithfulness, Lord. Yes, Lord. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Ako'y namamangha. Yes, Father. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. O Diyos, sa'yo'y namamangha. Yes, Father. O Diyos na lumikha ng langit, Yes, Lord. o Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapang. Oh, ikaw na lumikha. Ikaw na lumikha ng dagat, mga
mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi, kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapay, kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapay. Purihin ka, purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Ikaw na lumikha na langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y bigyan ng pag-asa. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Inialay ng buhay upang ako'y tubusin at pag-asa. O kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa. Purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Oh, purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Kamangha-mangha, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit
Jesus, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa, kami ay sumasamba. Purihin ka, oh, purihin ka, ayo'y namamangha. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, ayo'y namamangha. Purihin ka, purihin ka, ayo'y namamangha. Purihin ka. Yes, Lord. Ako'y namamangha. Yes, Father. The miracle in Bethlehem, Lord, sa malaking significance sa buhay po namin. The moment that you were born, Father God, nabigay sa amin ng pag-asa na susolusyonan niyo po, Panginoon, lahat ng problema na meron po kami. And we're so thankful, Father God, for calling us para makasama po kami sa iyong kaharian. And right now, Father God, we pray. Lord, mananalangin po kami sa aming pong iglesia na to. Sama-sama po kami mananalangin, Panginoon, para idulog po sa iyo ang aming pong pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming church, ang aming mga ministeryo. At higit po, Panginoon, sa oras pong ito, sama-sama po kami mananalangin na kayo po, O Diyos, ang kaganapan sa aming buhay, na mararanasan po namin, Father God, ang iyong mga pangako sa aming buhay. Church, let us pray all together. Panalangin natin yung ating pamilya, panalangin natin yung ating church, sa pagbubukas ng panibagong siglo, sa panibagong oras ng Christmas, tayo sama-sama na manalangin na maunawaan natin lalo yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Sama-sama tayong manalangin, church. Heavenly Father, Father God, we thank you. Salamat, O Diyos, sa pagtawag niyo po sa amin. Hindi po nawalan ng saysay, Panginoon, yung cross sa Kalbaryo na ibinubo niyo po upang magkaroon kami ng kaligtasan. At ito po isang pasasalamat sa buhay po namin na kayo po ay pinanganak sa sapsapan upang kami magkaroon ng kaligtasan. Lord, sa oras pong ito, ay pong dinudulog, Panginoon, ang aming pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo. O Diyos, buhay po kayo, Panginoon. Paano niyo po kami tinawag? Paano niyo po kami dinala sa lugar pong ito? Ganun po ang panalangin sa aming pong mamahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Kayo po, O Diyos, ang siyang mangusap. Kayo po, O Diyos, ang magbigay sa kanila po ng salita. Isang araw, tatanggapin nila, Panginoon, kayo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang pong buhay. Lord, open the doors, Father God, of their heart. You talk to them, Panginoon. Kung gagamitin niyo po kami, Panginoon, sa pag-ibanghelyo sa aming church, sa aming mga mahal sa buhay, let it be, Lord. Narito kami, Panginoon. Gawin niyo po kami instrumento na magpapahayag na mabuting balita sa mga mahal po namin sa buhay. And it's the time, Father God, it's a season for us to celebrate, Lord, na kayo po, Diyos, yung kasama po namin. Lord, just like the word that we received this very morning, Panginoon, thank you, Father God, because we have the freedom to enter the kingdom of heaven, Father God, because you are with us. You are with us, Lord, at alam po namin yung mensahe nito, Panginoon, ay hindi po nawawalan ng saysay. You have given us the freedom, Father God, para makawala na po kami sa kasalanan, makawala, Panginoon, sa kamay ng Diablo, at higit po sa lahat, magkaroon kami, Father God, ng freedom to approach, Father God, na malaya sa iyo at magkaroon po kami ng kasagutan sa bawat panalangin na meron po kami. Bless our church, Lord.
Bless our Pastor Joe, Lord, his leadership. Lord, give him more wisdom, Panginoon, and how he leads, Father God, our church. And all the pastoral team, Panginoon, we pray, Father God, for the unification, yung united heart, Panginoon, one heart, one man, Panginoon, na patuloy po kayo, Diyos, na parangalan. And Father God, all the members, the elders, Father God, the church members, mula sa pinakamabata po naming church member, hanggang sa pinakamatanda po naming church member, let it be, Lord. We will experience, Father God, how great you are, Father God, sa buhay po namin. Sa aming pag-uwi, Panginoon, sa bahay po namin, as we celebrate this Christmas season, Lord, we pray, Father God, that we will experience your greatness. Hindi po, Panginoon, nababatay sa handa na meron po kami sa aming pong hapagkainan, but it's you, Lord. Hanggat meron po kami pag-asa, hanggat nandyan po kayo, Panginoon, sa pamilya po namin, kayo pong sentro ng aming pananampalataya, we know, Lord, na wala pong kapangyarihan sa Satanas na wasakin yung mga plano niyo po sa buhay po namin. Therefore, we will follow and we will obey, Father God, your word unto us, Panginoon. Lord, make us success, Father God, sa buhay po ito na meron po kami. Make us, your Lord, your source of blessing, Father God, so we will become a source of blessing, Father God, unto others, Lord. Bless our family, Lord, our businesses na meron po kami, Panginoon. Andyan, Panginoon, yung Adonai, the Kimchi Products, Lord, sa bawat business na meron po kami, Panginoon. The spa of Miss Kim, Panginoon. Lahat, Father God, hindi ko mamasabi yung mga business, Lord, na meron po kami, Panginoon. And even, Father God, sa mga jobs na meron po kami, Lord, sa mga naghahanap ng promotions, let promotions be over them, Panginoon. We will seek you, Father God, sa lahat, Panginoon, na may mga trabaho, sa lahat, Panginoon, na hanap ng trabaho. Masumpungan nila kayo, Panginoon. Your favor be with them, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng company na pupunta nila, Panginoon, Lord, wala sila makita kundi kayo lamang po, O Diyos. At kami po, O Diyos, na patuloy na lumalakad sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging faithful sa iyo, Father God, para hindi po kami mahiwalay sa kalooban po ninyo. Lord, thank you. We thank you, Lord. At sa po mga kapatid, Lord, alam po, pinagaling niyo na po lahat na may sakit. Sa oras pong ito, Lord, alam ko po, Panginoon, sila po ay malaya na, Father God, sa kamay ng mga sakit na ito. Lord, because we are praying, Father God, alam po namin, mag-glorify yung pangalan because you are the one na nagpapagaling sa kanila, Panginoon. We praise your name, Father God. We praise your name. Lahat ng pamilya na hindi ko mamabanggit, Father God, na Abundant Life Church Angeles, Lord, may your glory come upon their lives, Lord, at patuloy po yung blessing pa nila ay masumpungan nila, Panginoon, through you, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Kamahamang ginagawa niyo po at alam po, Panginoon, sa near coming 2024, mas lalo kami mamanga sa gagawin niyo po sa aming mga pamilya, Panginoon, in the church, in our finances, in our ministry, and everything, Father God, na meron po kami, Lord. Mamamangha kami, Panginoon, because you are the one who is our witness, Panginoon, sa bagay ito. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dumako na sa ating giving time. Amen. Sino po ba ditong excited sa Christmas Eve? Sa pagsalubong po ng Pasko mamaya. Amen. Let's read po on Matthew chapter 2 verses 10 to 11. So kanina po sa message po ni Pastor John na mention po doon yung wise men na ginamit ng Panginoon para sa nangyaring miracle in Bethlehem, which is the birth of Christ. And dito po, sa verse 10 to 11, sabi po dito, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Verse 11, and going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. So, sa mga regalo po na bitbit nung three kings, ganong bagay po, ayun, yung mga wise men,
ganong bagay po na may sinisimbolo yung bawat regalo na dala nila para sa ating Panginoong Jesus nung kanyang pagkapanganak. And sa time po natin ngayon, sa kung ano man pong bagay, yung gusto nating ipagkaloob sa Panginoon, ganun din po na may sinisimbolo yon sa buhay natin. Amen? At yung mga bagay po na yon ay isang parte ng biyaya na nung una pa man ay ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Amen? Kaya sa buhay ng mga wise men na yon, ayun, nung pagka-offer kasi nila nung regalo, sinabi doon na, saan na dito? Nung nakita nila si Jesus, nakasama si Mary, they fell down and worshipped Him and offer yung mga gifts. And sa buhay natin, yun nga, paano po ba tayo nag-o-offer kay Lord ng kahit ano? Amen? Hindi lang naman po sa pera, hindi lang naman po sa kung anumang bagay. And mas higit na, tawag dito, mas higit na nag-glorify po natin si Lord sa pagiging humble natin and, anong tawag dito, sa patuloy natin na, sa pagpapatuloy natin bilang mga anak niya. Amen. Kaya let's pray po. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, for this season na ikaw ang siyang rason, Panginoon, kung bakit namin ito sineselebrate. And tonight, as we give, Father, ikaw ang patuloy na pumuno, Panginoon, ng mga sisidlan namin, ng siksikliglig at umaapaw, Lord God, sa kung ano man sitwasyon namin financially, Father, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Kaya sa'yo kami lumalapit, sa'yo kami kumakapit, Panginoon, sa'yo kami naniniwala at nagtitiwala, nananampalataya, Panginoon, ng buong puso na may gagawin kang miracle sa buhay namin tulad sa kapanganakan mo na nangyari sa Bethlehem, Panginoon. Lord, we pray na sa oras na ito, sa bawat isa, Lord God, na nagnanais pa, Panginoon, ng kapangyarihan mo sa buhay namin financially, Lord God. Alam namin na sa itinakdamong oras, sa itinakdamong panahon, gagawin mong ganap, Lord God, ang mga bagay na ito. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nais naming maibalik sa iyo ang lahat ng papulit pasasalamat that through our giving, Father, mag-glorify ka, Lord God. We give you back all the glory, all the honor, all the highest praises. In Jesus' name we pray, amen. Let's give cheerfully to the Lord. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. At ganoon din siyempre sa mga nanonood ngayon, online, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Ang hina naman. Parang di masaya sa Pasko. Amen! So, nakaka-amaze talaga si Lord, no, sa buhay ng bawat isa. No, ang saya pag may Pasko. Sana araw-araw ay Pasko. Siyempre may regalo. Amen! Hallelujah! So, sige po, tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa pagtatapos, Panginoon, ng aming service, Father God. We still glorifying your name, Panginoon. Sa pagpunta at makakbang namin, Panginoon, palabas sa bahay-sambahang ito, babaonin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Dala-dala namin sa aming mga tahanan, O Lord God. Lord, salamat po sa Holy Spirit, sa iyong mga words, Father God, na patuloy na itinatanim mo sa aming mga puso, sa aming mga pamilya, sa aming buhay, O Diyos, upang kami ay patuloy na lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoon, sa pagtiyatsaga mo sa amin
upang kami hindi maagaw ng kaaway. Salamat, O God, sa Paskong ito na muli ay dumating sa aming buhay ng may katagumpayan, ng may pag-asa at may pagkakaisa. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na sa nagbibigay kapayapaan at naway panatilihin niyang wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa kapayapaan at kandahang loob natin Panginoon, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise be to God. Merry Christmas! In the air, joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. Hey, 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 it's the greatest time of the year.